Susunod na ang palatuntunan Balitang Land Bank. We are Land Bank and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true. Sa loob ng 6 na dekada, patuloy na naghahatid ang Land Bank ng mga produkto at serbisyong ikauunlad ng bayan at bawat Pilipino. Handa na ba kayong umasenso? Samahan niyo kami at tumutok na sa Balitang Land Bank. Lingkod sa bayan, Land Bank, para sa kinabukasan, Land Bank, serving the nation, Land Bank. Narito na muli ang programang maghahatid po sa inyo ng kaalamang pangkabuhayan para sa inyong pag-asenso, ang Balitang Land Bank. Ako si Radyoman Zander Kayabyab. Maraming produkto at serbisyo ang Land Bank para sa inyong mga kasama, tulad ng mga programang pautang para sa pagpapalago ng inyong bukid o negosyo. Kaya naman umpisahan natin ang pagbabalik sa himpapawid ng ating programa sa pagtalakay ng isang napapanahong paksa. Ito po ang bigas. Naku, marami tayong balita niyan itong mga nagdaang mga araw. Kaya naman nakikiisa po ang Land Bank sa Department of Agriculture at sa pamahalaan sa pagpapalakas sa produksyon ng bigas sa bansa sa pamamagitan po yan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. At ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang isa sa mga programang ito. Ito po yung ERCA-RCEF o yung Expanded Rice Credit Assistance under the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Makakapanayan po natin ngayon si Ginoong Arnulfo Carlos or si Sir Ney. Siya po ang Account Officer ng Bulacan Lending Center ng Land Bank of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ney. Magandang umaga rin sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Salamat sa inyong pagtutok sa Balitang Land Bank. Naway matulungan natin ang ating mga rice farmers sa talakayan ngayon para pasiglahin ang kanilang produksyon. So Sir Ney, marami pong kinakaharap na suliranin ang ating bansa pagdating sa bigas. Kagaya nga po ng kakulangan sa supply at yung nagtataas ang presyo nito sa merkado bunsod ng inflation. Ano-ano po yung mga hakbang na ginagawa ng Land Bank para mapalakas ang produksyon ng palay sa bansa? Kasabay ng lumalawak na tungkulin na ginagampanan ng Land Bank upang tumulong sa pag-angat ng ating ekonomiya, ang paglilingkod sa sektor ng agrikultura ay nananatiling prioridad ng bangko. Sa kanunayan, lalo pa nating ipinaigting ang ating suporta sa pag-unlad ng mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba at asosasyon at iba pang key agri-players sa ating bansa. Ayun. Kabilang na dito ang pag-aabot ng tulong pang-pinansyal sa ating rice farmers sa pamamagitan ng aming mga programang pautang. Kasama na din ang ayuda para sa rice farmers mula sa ating pamahalaan. As of June 30, umabot na sa 713.8 billion pesos ang pautang ng Land Bank para sa mga proyektong nakatuon sa agriculture and rural development tulad ng agri-fisheries, production, agri-modernization at rural infrastructure development. Para naman sa mga proyektong may kaugnayan sa produksyon ng palay, umabot na sa 9.48 billion pesos ang ating napautang. Malaki po talaga ang naitulong ng Land Bank, lalo na po at 60 years na po na paglilingkod sa sektor ng agrikultura. Pero Sir Ney, papaano po ba makakautang ang ating mga magsasaka sa Land Bank? Madali lang ho ba yung proseso? Tulad nga ng sinasabi ko noon dito sa ating programa, madali at kayang-kayang mangutang ng ating mga rice farmers sa Land Bank. Lalo at mas pinadali na natin ang mga requirements na kailangan nilang kumpletuhin para makapag-apply. Marami kaming programang pautang na abot kaya para sa ating rice farmers at isa na rito ang ERCA-RCEF program. Kasunod ng pagpapatupad ng Rice Tariffication Law o RTL, ang ERCA-RCEF ay inulunsad katuwang ang DA upang tulungan ang mga magsasaka ng palay na patasin ang kanilang produksyon at kita. Ang Land Bank ay may nilalaang 500 million pesos na pondo bawat taon para ipautang sa mga magsasaka ng palay at kanilang mga kooperatiba na matatagpuan sa
38 rice-producing provinces sa bansa. Available po ba yan sa lahat ng mga rice farmer o meron lang pong mga kondisyon bago sila makapag-apply ng loan? Bago makahiram ang ating rice farmers ay dapat po na rehistrado sila sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, list ng DA. Maaari kayong lumapit sa inyong city o Municipal Agriculture Office para malaman kung paano magparehistro sa RSBSA. Pwede rin humiram ang mga kooperatiba ng mga magsasaka ng palay basta po sila ay accredited ng Department of Agriculture at registered sa Cooperative Development Authority o CDA. Dapat din po ay walang adverse findings at kumikita ang operasyon o negosyo ng kooperatiba. Hinihikayat po namin ang lahat ng ating mga magsasaka at mangingisda na magparehistro na sa RSBSA ng DA upang mas madaling makapag-avail ng tulong pinansyal mula sa Land Bank at ating pamahalaan. Sir, saan po maaaring gamitin yung loan o yung inutang sa ilalim po ng ERCA RCEP? Marami silang pwedeng paglaanan ng loan sa ilalim ng ERCA RCEP. Maaari itong gamitin bilang pambili ng farm inputs para sa rice at rice seed production tulad ng punla at abono. Pwede rin silang bumili ng makinarya at equipment para sa production, processing at trading. Para naman sa mga kooperatiba, maaari itong gamitin para sa kanilang on-lending activities o para ipahiram sa kanilang mga mas maliliit na mga miyembro na mas nangangailangan ng puhunan. So marami pala talagang pwedeng pondohan ang Land Bank sa ilalim po nitong tinatawag na ERCA RCEP. Ngayon po, magtungo naman po tayo dun sa interes. Sigurado po ako na hinihintay po yan ng ating mga tagapakinig. Magkano po yung interes, sir? Natutuwa ang ating magsasaka ng palay dahil napakaliit lamang ng interes ng programang ito. 2% lamang kada taon para sa loan sa produksyon at pagbili ng mga makinarya. Ulitin ko po, 2% lamang kada taon ang interes. Para naman sa on-lending ng mga kooperatiba, 0% ang interes basta po ay hindi lalagpas ng 6% per annum ang pass-on rate nito sa kanilang mga farmer members. Hanggang 90% naman ng kabuuang halaga ng kanilang mga proyekto ang maaaring hiramin ng mga magsasaka at kooperatiba sa ilalim ng programa. Ayun, maraming salamat po sa magandang talakayan natin ngayong umaga, Sir Ney. Baka meron ho kayong mga parting words, mga huling mensahe bago po tayo magtapos. Para sa ating mga magsasaka ng palay, maaari po kayong humiram sa Land Bank para sa inyong kapital at iba pang pangangailangang panghanap buhay sa pamamagitan ng aming iba't ibang programang pautang. Tulad ng ERCA RCEP, layunin ng Land Bank na mapataas ang inyong ani at kita. Iniimbitahan po namin kayo na mag-apply ng loan at magtungo sa Land Bank Bulacan Lending Center o sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Pwede rin po kayong tumawag sa amin sa numerong 662-4126. Mula sa ngalan ng Land Bank President and CEO Lynette V. Ortiz, palagi pong nandito ang Land Bank para umalalay sa inyo. We are Land Bank and we are here for you. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Ney. Yan po si Ginoong Arnulfo Carlos. Siya po ang account officer ng Bulacan Lending Center ng Land Bank of the Philippines. Kaya sa mga taga-Bulacan, pwede ho kayong magtungo sa Land Bank Bulacan Lending Center o sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center po sa inyong lugar. Pwede rin hong tumawag sa Land Bank Customer Service Hotline na 028-405-7000 o sa PLDT Domestic Toll Fee na 1-800-10405-7000. Pwede rin ho kayong pumunta sa Land Bank website na landbank.com o kaya po ay i-like at i-follow ang official social media channels. Ito po yung @LandBankOfficial sa Facebook, YouTube at Instagram, @LBP_official sa X na dati pong Twitter, at Land Bank sa Viber para po maging updated kayo sa mga balitang Land Bank. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab at ito po ang Balitang Land Bank.
Madami na naman tayong napulot na kaalamang pangpinansyal at pangkabuhayan mula sa Land Bank of the Philippines. Sama-sama muli tayong umasenso dito lamang sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank, celebrating 60 years of serving the nation. We are